Magandang araw po sa ating lahat. Hello po. Pakibati naman po yung mga tao sa inyong mga likod at harap. Baka po hindi pa po natin sila nabati. Ayan. We are one family here sa J-Clam. Ayan. Alright. And hello po sa mga nanonood sa atin sa ating live stream. God is good. And all the time. Amen. Sabi po sa Proverbs 30, every word of God proves true. Ibig sabihin po, lahat po ng nasusulat sa salita po ng Diyos ay totoo. Sino po naniniwala doon? Amen. And it is a shield for those who trust in it. Sino po ang nagtitiwala sa salita po ng Diyos? Amen. Kung ang salita po ng Diyos ang siyang mananatili, kasi di ba po sabi po sa Bible, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kung ganun po pala yung salita ng Diyos, ang ganda pong magtiwala doon, di ba? Hindi po sa ating kakayanan lang, hindi sa ating mga trabaho, hindi sa ating pamilya, kundi sa salita ng Diyos. Tunay po na tayo po ay tutulungan ng Panginoon. Whatever challenge po ang pagdaanan natin. At whatever victory po ang maranasan natin. Amen? Kaya po tayo po tayong lahat and let's celebrate yung faithfulness po ng Panginoon. Pwede po bang pumalakpak lahat po ng nagpapasalamat sa Panginoon? Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord,
Naniniwala po ba kayo that every day with Jesus is sweeter than the day before? Kung iisipin po natin, ikumpara po natin yung ngayon sa 5 years ago, kung paano po yung relasyon natin sa Panginoon. Di po ba ngayon ay mas malalim? Di ba po, ngayon po na mas natututo po tayo sa kanyang salita at nararanasan po natin yung faithfulness niya, mas nagtitiwala na tayo sa Panginoon versus years ago. Amen? At yun po ay dahil lang sa faithfulness po ng Panginoon. So dito po sa inaawit natin, we will just give thanks to the Lord na ito po yung katotohanan na bawat araw po na dumadaan ay lalo lang pinapakita ng Panginoon kung gaano po siya kabuti. Hindi po dahil sa kabutihan natin, kundi po dahil mabuti siya. Amen? Can we sing this bridge? Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Lahat po ng mga kalalakihan. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Lahat po ng mga kababaihan. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sabay-sabay po tayo. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter than every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Sweeter than the day before. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon. Sa araw-araw po ay nararanasan po namin ang iyong faithfulness, ang iyong love, unconditional love. Yung goodness niyo po, Panginoon. Yung mercy po ninyo. Yung grace po ninyo sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka. At wala po kaming ibang sasambahin, Panginoon. Wala po kaming ibang focus ngayong araw na ito, kundi ikaw lamang po, Panginoon. You alone are worthy to be praised. You alone deserve all the attention, all the thoughts, all the praise, all the glory. Hallelujah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. And I'm lost without you. Once again. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Amen. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Amen. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. Yes, Lord. And I'm lost without you. Your eyes on the sparrow, and your hand, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you show
Wala kaming ibang itataas, Panginoon, kundi Ikaw lang ngayong araw na ito, Panginoon. Walang ibang pangalan, Panginoon, ang maibibigyan ng parangal, kundi Ikaw lang at sa iyo lang, Panginoon. Lahat ng tuhod ay maninikluhod sa iyong pangalan, Lord God. Ang lahat ay sasamba sa iyo. Dahil Ikaw lang ang karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng papuri, paghanga, pagsamba, pagdakila at pagkilala, Panginoon. At maraming salamat. Sa araw na ito, Panginoon, sa sandaling ito, Ikaw po ay inaanyayahan namin ang banal na Espiritu mo ang pumasok at kumilos ng malaya sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, ang mag-search ng aming mga puso. Ilabas mo, Panginoon, ilabas mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon. We are bare before you, Lord God. And we just surrender ourselves to you right now, Lord. Whatever it is that is in our hearts, Panginoon, na hindi kaaya-aya, ay linisin mo nga po. Ano man pong alalahanin ang meron kami, Panginoon, kung may takot man kami, pangamba, mga bagay, Panginoon, na nakakahadlang upang mas makita namin yung glory mo, Lord God, sa pangalan ni Jesus, nilalagay namin ang lahat ng ito sa iyong paanan. At wala kaming ibang titignan kundi ang kagandahan mo, Panginoon. Lord God, let your message, let your word, let your power, let your Holy Spirit just work freely in us, Lord God. Hindi lang sa amin na naririto, maging sa lahat ng naaabot, Panginoon, ng live stream service namin, Lord God. Salamat, Panginoon, because you are alive, you are still working, and you are still great in our lives. Salamat po. That's why we can claim healing, Lord. That's why we can claim that we are forgiven, Lord God. That's why we can walk in freedom, Panginoon. And that's why we can come to you with confidence, Lord God, because you are alive. Because you are still God and you are still on the throne. Salamat, Panginoon. At binubuksan namin ang gawain ito, Panginoon, nang may pasasalamat sa aming puso, knowing na nakatunghay, nakatugaygay ka sa amin, Panginoon. Tinitignan mo kami at nawa po ay nagagalak ka sa aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Lahat ng amin ay sa'yo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. And I would like to call on our deacons and deaconesses. Sige po, maaari po muna tayong umupo ang lahat as I call on our deacons and deaconesses. I would like to read this passage from Luke 22, chapter 14 onwards. And when the hour came, he reclined at the table, and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Mag-stop po ako doon. But I would like to emphasize verse 15 and 16. He said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. When I look sa original, I have earnestly desired, medyo redundant po yung word, epitomeo, epitomesa. Ibig sabihin po nun, I really long to do this with you before I suffer. And that longing ay to the extent na talagang nagko-covet na siya. Medyo negative yung dating ng word, pero ganun yung pagkakagamit. Sobrang nagnanasa at gustong-gusto ng Panginoon na gawin niya itong Lord's Supper, itong supper na ito with His disciples before He suffer. Supper before He suffer. Diba? Gustong-gusto niya mangyari that the construction ng word ay talagang parang redundant. Yan. Gustong-gusto ko, I have desired to desire this. Parang ganun. Gustong-gusto kong gawin, gustong-gusto kong gustuhin. Yan, nagawin itong bagay na ito. At sa verse 16, ang sabi, I tell you, sinasabi ko sa inyo, I will not eat it. Hindi ko na ulit
ipapartake itong wine and bread na ito until it is fulfilled in the kingdom of God. Gusto niyang kasama yung mga disciples niya at dahil umuwi na siya sa langit, hindi na ulit niya muna gagawin hanggat hindi niya tayo kasama. Ganun siya kalonging for fellowship and for relationship with us. He looks to us, He longs for us to enjoy this meal with Him. Yun yung gusto niya. And as we partake this communion today, let us have this mind, let us have this pagtingin, pagtanaw, na sa tuwing tinitake natin itong communion na to, naiisip tayo ng Panginoon, gusto niya kasalo niya tayo. Gusto niya kasalo niya tayo. Hindi lang yung mga disciples niya nung una. Hinihintay niya tayo. Sa susunod na magkita tayo ng Panginoon, kasama na natin siya. Kasama na natin siya na magpapartake ng communion na ito. Pero sa ngayon, tayo po muna. As the deacons and deaconesses delivers to you, hands over to you the elements of our communion, pwede po ba kayong mag-uusap ng Panginoon at magpasalamat? Panginoon, salamat. Because you are longing to share this meal with me. Sige po, pwede po yung pakibigay. I wasn't rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated. Pwede niyo na pong kainin pagkatapos ng But from the far side of the castle, you held me in your side. You made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of us. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Me from the darkness into glorious light. You took my praise, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of mine. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you
Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Isa pa nga pong sigaw. Thank you, Lord. Yan. Sige po. Welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. May hingal-hingal pa ako. Sige po. Pakingitian nyo naman po yung inyong mga katabi. Sabihin nyo po, welcome. Yan. Yung may masayang pagngiti. Yan. Welcome, hindi yun nakasimangot. Okay. Gusto ko lang pong ma-recognize, baka po meron tayong mga visitors ngayong araw na ito. Pwede po bang magtaas ng kamay para makilala lang po namin? Meron po ba dito sa area na to? First time? Second time? Hello? Sige po. Dito po sa area na to. Baka, ayan, meron po tayo. Hello po, brother. Welcome po. Yan, mga kasama po ni Kuya Bart. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church. Dito po, sa bandang gitna, baka may mga first-timers, second-timers na hindi na-recognize pa. Okay, sige po. Sa ating pong live streamers, if this is your first time to join, gusto po namin i-type nyo yung pangalan nyo dyan. I am new here para po ma-recognize namin. At kahit pa paano makapag-contact po kami sa inyo. Pero kung regularly you have been attending this service po online, nasaan man kayong lugar, ilagay nyo po dyan yung pangalan nyo at mga kasama nyong nanonood para ma-recognize din po namin. Para alam din po namin na may kasama kami sa ating live stream services. So we have live stream services every 2 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock. And i-share nyo na din po yung link sa inyong mga GC, sa inyong mga kaibigan. Okay, dako po tayo sa ating mga announcements for today. Tuloy-tuloy pa rin po ang gawain ng ating mga UFM at UFW, kapihan at tea time sa atin pong ground floor. So, para po sa ating mga UFM and UFW, diretso na lang po kayo after first service, before second service. Okay, next po. Faith Night po, this Wednesday at 6:30 p.m. Balik na tayo ng Faith Night ngayong November. So, na-miss nyo po ba ang Faith Night? Yan. So, 2 buwan din tayong OPC. So, this Wednesday, 6:30 p.m., Faith Night po tayo. And para po sa mga hindi pa member, medyo matagal man na kayo dito sa church o now water baptized na po kayo, pero you consider this church as your family church na, as your home church na, Membership 101 po tayo, ongoing. Sa November 17 po ay members acceptance. So kung gusto nyo po na ma-recognize na natin na member po kayo, makipag-ugnayan lang po kay Pastora Glo para ma-schedule po for Membership 101 at ma-accept formally as member on November 17. At sa darating pong November 16, mass dedication naman po. So, kung meron po kayong mga baby o kahit hindi na baby masyado, pero hindi pa na-dedicate sa Lord, meron tayong mass dedication na gagawin sa Saturday, 2:30 p.m. Kung interesado po kayo, makipag-ugnayan lang din po kay Pastora Glo. Maganda po yun, at least maihandog sa Panginoon ang ating mga anak. Okay? Sa ating pong mga UFM, yan. Sa mga UFM po natin, tuloy na po on November 10, 2 o'clock to 4 p.m. ang inyong maagang Christmas party. Yan. Ang tema po ay Unbreakable Brotherhood United in Our Mission. So this is an evangelistic activity, so you can bring one. Kung meron po kayong mga kaibigang UFM din po pwede po kayong magsama, libre na po yung kasama ninyo. Pero kayo may bayad, 150. Yan, 150 pesos. Pero at least pwede kayong magbayad. Saan po ito gagawin? Sa napakalayo po ng activity natin, gagawin po yan sa CIS. Di po ba? Hindi na kayo mamamasahe. Yung iba, tatawid lang. Kung kayo taga-Concepcion, tatawid lang. 150 pesos, napakalapit, hindi na po lumayo sa atin. Ito po ay MMMD activity, kaya makakasama po ninyo ang UFM sa iba't ibang mga churches sa MMMD. At may registration po ito. Magpa-register po kayo, makipag-ugnayan lang sa inyong mga servant leaders. Okay, tsaka yung guest din po ninyo. Ayan, okay. Ang guest po ninyo, ang guest speaker po ninyo, hindi na namin po patatagalin, si Brother Ruther, si Pastor Ruther Orquia.
Yan, so magiging medyo bata-bata. Pero marami po kayo matututunan sa kanya. Okay, another announcement. Singit ko na po yung sa CE muna bago po itong sa anniversary. Para po sa mga nag-register sa ating tribute for CE workers, mga Bible study leaders, mga Sunday school teachers natin, school sa JCLAM CS at saka sa student center natin and even small group leaders na nag-register, mamaya po, as early as 2:30, pwede na po tayong pumunta sa Teatro Marikina. Hanggang alas 6 po ito ng gabi. And para sa inyo po ang activity na ito. Okay? So, pwede pong diretso na po tayo sa Teatro Marikina. So, yung medyo comfortable clothes. Sorry po. Okay. Decent, young, and free. Kasi expect nyo po meron tayong mga games na gagawin doon. May fun activities po tayo para sa inyo. Okay? So, kita-kita po tayo mamaya, 2:30. Meron lang pong mga paalala para sa mga attend pala ng activity na yon. Wait lang, may phone-in po kasi dito. Wait lang po. Any kind of food is not allowed inside the hall ng ating Teatro Marikina. May food tayo sa lobby pero after na ng program. Pangalawa, pumunta ng busog upang hindi magutom. Dahil bawal kumain sa loob habang nagaganap ang programa, bawal magpuslit ng pagkain. Pwede namang magdala ng bottled water sa loob, pero strictly no littering. So basura mo, ibulsa mo, lalo na habang nasa loob ng hall. May basurahan sa sa labas ng hall. So para po yan sa mga attend ng tribute mamaya sa CE. And for our announcements for anniversary, sa November 24 na po, sino pong excited? Rock solid on solid rock. Kung napapansin nyo po, meron tayong mga nakapaskil na mga pangalan sa ibaba. Bago po kayo umuwi mamaya, kung hindi nyo pa na-check, i-check nyo po kung anong grupo po kayo kabilang. So 4 na kulay po yan, 4 na grupo, i-check nyo po. So other announcements po to follow for this activity. Yan lang po at God bless you po. Amen. Amen. Praise God po. Sino pong handa pong magbigay ngayong araw? Amen. Pwede po bang pakihanda po yung offering, tithes and offering po natin? And while you are preparing po, I just want to share po Romans chapter 5 verse 1 to 2. This is very unfamiliar po for giving, but I hope po know that our hearts right now ay dito po natin ilagay yung heart po natin for giving in order for us to fulfill po yung sinasabi po sa Book of Corinthians na to give a cheerful heart. So sabi po dyan, therefore, having justified by faith. Sino po dito ang justified by faith? Say amen. Amen. If you are justified by faith, ang sabi po dyan, you have peace with God. Amen. Ibig sabihin po that you have peace with God. We have peace with God. God hindi na po magagalit ang Panginoon sa atin because alam po natin, pinanish na po si Jesus para po sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Therefore, we have peace with God. And so, when it comes po sa giving po natin and provision po natin, always know that God will provide for you because you have peace with God, because you are justified by faith. Amen po ba? And also, ang sabi po dyan, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have also we have access by faith into this grace in which we stand. Ano pong ibig sabihin ng we have access by faith into this grace or favor, unmerited favor in which we stand? Ibig sabihin po, because we are justified by faith, we are now standing po sa favor ng Panginoon. Regardless of your situation, regardless of your circumstances, regardless of what you feel, because by faith you believe in our Lord Jesus Christ, and ngayon po, i-relate po natin sa ating financial needs. Amen? Regardless kung gaano po kadami, kalaki yung ibibigay nyo po sa Panginoon, regardless po kung anong circumstances nyo po sa business ninyo, because you have believed in our Lord Jesus Christ, you are standing in the favor of God. Amen po ba? And that is why po, kahit ano pong mangyari, God will never, ever, napababayaan po kayo. Kaya nga po sabi sa Book of Corinthians, no, because we have this faith na, Lord, thank you, kahit ito yung kaya kong ibigay ko ngayon, I have peace with God, meron akong peace sa inyo, I am standing in the favor of the Lord
Therefore, I will give cheerfully sa inyo. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So right now po, we give our tithes by faith. We give our offerings by faith. Yes, maybe po, possible po ito na, sige, baka ba mas malaki yung ibibigay po ngayon ninyo dahil tina-challenge po kayo ng Panginoon. Kasi doon po man natin malalaman the more na mas lalo po natin kayang ibigay kung ano po yung meron tayo ngayon sa Panginoon is doon din po tayo mas nagiging secure. Pabalik naman na, yes Lord, ang faith ko ay hindi dito sa pera ko, kundi ang faith ko ay doon po sa favor ninyo at sa peace na meron ako sa inyo. Amen po ba? Amen po ba? So right now po, pwede po bang pakitaas po yung ano po natin? Mga tithes and offering po natin. Praise God. Ayan po. Sige po, let us pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this another opportunity to give to you po, Panginoon, to trust you and to say po, Panginoon, that you are our provider, O Lord God. And Lord, thank you because you said on your words sa Malakay chapter 3, verse 10, Lord, that you open up the heavens, the floodgates of heavens and the windows of heavens po, Panginoon, when we give po, Panginoon, our tithes po, Panginoon. And you will also po, Panginoon, deliver our work po, Panginoon. You will be the one who will sustain our business. You will be the one who will sustain our work po, Panginoon. You will be the one who will sustain po, Panginoon, whatever it is, Lord, na pinagkukunan po namin ng provisions po namin. And Lord, maraming salamat because we just want to honor you po, Panginoon, for what you have done at the cross, O Lord God. Thank you, Lord. Sabi nga po sa kinanta po namin kanina, we have been washed. Our sins have been washed away po, Panginoon. We are white as snow, O Lord God. And maraming salamat po. By faith, we give po, Panginoon, sa inyong house, O Lord God. Maraming salamat po. We declare, Lord, that you will bless these people po, Panginoon. At the people din po outside, Lord, will see that you are our provider and you are our God, O Lord God. Maraming salamat po. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Lord. In Jesus' name, amen. Okay po, pwede na pong magbigay. Let's get ready also with the Word of God as you open it to John chapter 6. One 6, 26. Right? Can we all stand as we read the Word of God? So John 6, 26 to 35. Mari po bang salitan po tayo? Do we have something on screen? Sumagot si Jesus. Again, John 6, 26 to 35. Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Kayo po. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ay pagawa ng Diyos? Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Sumagot si Jesus, pakatandaan niyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit.
Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Together in verse 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Dahil is November na po, if everyone is celebrating Halloween and as your pastor po, we don't celebrate Halloween. Ito pong Halloween season, yan po ang panahon na lumalakas ang kapangyarihan lalo ng demonyo dahil tuwan-tuwa sila sa nangyayari. Because yung kampo nila ay being celebrated. Kumbaga, lagi napaportray na ano. Kaya, I hope that we are starting to learn that Halloween celebration is not from the Lord. We celebrate light. We celebrate life, no? Hindi po multo, hindi po katatakutan. Tinatanggal nga natin yung katatakutan. Baligtad nilalagyan ng katatakutan, di ba? Baligtad And the sad part is, we even train our children to that. Dapat hindi trick or treat, laging treat and more treat. Okay? From the Word of God. At dahil dyan, okay, may bago tayong serye ngayong November. Ang tawag po ay Day by Day. Pastora, parang iba na yan sa folk arts theater yon. Oo. Sabi na, saan yung, anong folk art? Sabi ng mga kabataan, saan yun? Hindi nyo alam nyo, malaking historya ng folk arts theater. Alamin nyo lang sa mga magulang nyo. Okay. Day by day. Because we want to be solid, okay? We want to be solid day by day. Hindi lang tayo solid one time, big time, kundi solid day after day after day after day after day after day until the Lord comes. Okay? Until the Lord comes. Kaya sa biyaya ng Diyos, magpapatuloy ho tayo. At dahil anniversary season ho natin, lagi ho natin itong ginagawa. That we invite some people po, ating speakers po ay galing sa ibang church po. And welcome po natin siya ngayon. Siya po ay hindi stranger po sa atin kasi he's always been around and we already invited him in the past. Siya po ay graduate po, ay may certificate in marine engineering sa noong 1993. And tapos po siya ng certificate in ministerial studies sa FBC noong 2007. Siya ho ay so involved po sa community. Pag pinagtanong niyo yung pangalan niya dun sa Bagong Silang, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, hanggang whatever. Kilala po ang ating speaker because he's so involved in the community po and he's been working side by side also with some of the government officials doon. Way back pa until ngayon, he's so involved. Okay po, siya ho ay product ng ating pong urban church planting project. Kaya ho yung iglesia po niya ay bunga po doon noong 2000. Isa ka ba sa early, Pastor? 2003. Yan. Tayo kasi kasunod Alright, so he's been the pastor of Living Testimony Foursquare Gospel Church for 21 years. Okay, so you can imagine yung paano na po na improve yung church po under his care. But most important, dahil siya ho ay isa sa aking mga superintendents in Metro Manila North District covering that area. So, let's make welcome with Jake Lang welcome. He's not the Fernando po of the asawa ni Susan Roses, but he is Fernando, ang pangalan po niya. But we call him Pastor Bong Season. So, let's welcome him. God bless you, Pastor. Hello.
Salamat, Kuya Ray, sabi mo, ito pinakamagandang mic. Salamat po, Pastor Kay, sa pag-introduce. At thank you, family, Jiklam family. Supposed to be, lagi naman tayo nagkakasalubong. Nag-wonder lang ako nung Sunday, nagkaroon kami ng Pastor's Appreciation. Tinanong ko nagpatanong sila kung anong tunay kong pangalan. At alam niyo po, ilan lang ho nakakilala sa aking pangalan. Doon sa church. Yung pangalang Fernando, hindi nila kilala. Opo. So, minsan nga din, pinakilala din ako. Pinakilala si Fernando, tapos pinakilala pa rin si Bong. So, dalawang identity. Na supposed to be sa community po, pag tinanong nyo po si Fernando, hindi nila kilala talaga. Opo. Pag tinanong nyo si Pastor Bong, yun, ihahatid ka nila. So, yun po ang akin pong identity. But, ngayon pong umagang ito ay nagpapasalamat po ka sa inyo na ako po inyong inimbitahan at is a great privilege po para po kayo po ay makasama ngayong umaga. Ito po ay communion service. So, minsan lang po ako lumiliban sa church pag communion service. First time yata ngayon. Opo, first time po. Ibig sabihin, for the service of the King, salamat sa inyong invitation, kaya pwede naman kaming mag-communion next Sunday. At salamat din po sa aking mga kasama, ang aga nilang nagising kasi kailangan ko po nila akong pag-servisyuhan. No? So, dahil wala po akong kotse, nakikiharam po ako ng kotse. Yan po yung aking driver at saka driver. Actually, kwan yan supervisor po siya ng Holcim Philippines. Kaya kung may mga gustong magkuha ng mga semento, sa kanya po ang credit ng buong Asia. Kaya nagpapahiram po ng mga construction firm, mga politiko. Kaya kapag siya po ay nahihirapan maningil sa mga politiko, sabi sa akin, Pastor, hirap po akong maningil sa mayor na ito. Pwede ko po bang ipag-pray? So, yun. Nakukulikta naman po. Oh. So, yun. Salamat po sa Panginoon. Noong araw kasi, bago po siya naging ibig sabihin, naging rooted sa word ay very kwan po siya. Lagi ko siyang sinusundo sa bahay nila. Ako ang gumigising sa kanya. Bago siya pumunta sa church, susunduin ko muna siya. Ngayon naman, siya na po ang sumusundo sa akin. Oh, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. That was 19 years before. 19 years po. Ibig sabihin, sila po ang mga matatagal sa church. Okay, yung kasama naman niya, boyfriend ng anak ko. Kaya kailangan niyang magpastor. Okay. So, yun po. Lagi kasing, hindi ko alam. Sabi ko, huwag kang sumama. Doon kasi church, gustong sumama. Alangan naman pigilan, di ba? Opo. At least sumasama sa akin, hindi sumasama sa iba. Praise the Lord. Okay, ngayon po umaga, maganda ang series, day by day. So, ito po ay napakagandang pag-usapan, yung atin pong series ngayong umagang ito. At doon po sa ating binasa, gusto ko pong balikan yung verse 5. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Ang tawag dito ay sustainable. Kasi hindi na mauuhaw, hindi na magugutom, masusustain ka. Okay, ibig sabihin, hindi ka na kailanman magugutom. Aba, maganda yon. Tama? Sino rito ang nagugutom lagi? Okay? So, tingnan mo katabi mo, sabihin mo, gutom ka ba? Opo, kasi sa totoo lang, marami pa po sa atin, hindi pa po kumain. Now, ang background,
Nagpakain si Jesus ng 5,000. Okay, tapos hinahanap siya ng mga tao kasi po marami pang gutom. Binalita nila sa mga tao na si Kristo ay nagpakain ng 5,000 tao. Bukod pa sa babae at mga babata, so almost 10,000 na mga taong pinakain sa loob ng 7 tinapay, no? Parang ganon, sa kadalawang isda. So, yun lang yung pinagsimulan, pinag-pray, sabi sa kanyang mga disciple, pakainin sila. At sila po lahat ay nabusog at nakapaipon pa po sila ng ilan? 12 bakol, no? 12 kaing ng mga leftover. So, ibig sabihin, ganun po ang miracles na ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, so hinahanap nila si Kristo, tapos nakita nila doon sa kabila, no, nakita nila yung mga bangka, wala doon si Jesus. Kaya ginamit nila yung bangka, tumawid sila doon sa kabila, sinundan nila si Jesus. Ang sabi ni Jesus, kaya kayo nandito, hindi dahil sa pananampalataya. Kaya kayo nandito kasi nakakain kayo at nabusog kayo. Ang ibig sabihin, ang kanilang mindset, more on physical world. Wala doon sa spiritual world. Sabihin mo sa katabi mo, physical world at spiritual world. Kaya tayo, pag lumalakad, dapat dalawa. Physical, spiritual. So balance. Minsan kasi, kapag tayo lumalakad, puro lang physical. Kain, doon hanap ng tsangyupan, hanap ng makainan. No? So yun po yung ating lagi iniisip. Saan tayo kakain? Saan tayo kakain? Ngayon po kasi, lahat po yata ng negosyo ngayon, mapapansin mo, puro kainan. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, yan ang bunga. Sa katabi mo, tingnan mo ang sarili mo. Okay? Okay? So, ibig sabihin, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Okay? Now, sa bawat araw na lumilipas ng buhay natin sa araw-araw, lagi tayong may laban sa buhay. No? Lagi tayong may mga challenges. So, panampalataya ang pangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay upang tayo po ay hindi lang makasurvive, kundi masustain. Magkaroon ng sustainable yung ating spiritual life. No? At siguraduhin na tayo po ay malusog sa atin pong buhay spiritual. Hindi ibig sabihin kapag ang isang tao ay physically, no, pag nakikita mo siya, uy, medyo lumalaki. Hindi pa ibig sabihin nun ay ikaw ay malusog spiritually. Kasi ang problema, hindi natin makikita yung spiritual eh. Tama po ba? Tingnan mo ang katabi mo kung malusog ba siya o healthy ba siya o guilty. Now, so ibig sabihin, kailangan nating maintindihan na tayo mismo, ang Panginoon at tayo ay dapat nalalaman natin o tayo ang nagkakaintindihan. Si Lord lang kasi nakakaalam nun eh. Kung tayo ay spiritually healthy or medyo physically healthy lang po tayo. So kailangan po nating maging balanse ang ating buhay. Okay? So kaya sabi ni Jesus, naparito ba kayo para lang doon sa mga physical na pagkain? Naparito tayo. Hindi lang dapat ganun. Ang sabi, dapat nakita ninyo na itong ako mismo, sabi ni Jesus, ako yung galing sa langit. Alam mo ba? Upang mag-sustain ng inyong mga, hindi lang physical, pati ang inyong spiritual. Amen? So ano ang dapat nating maging motibo o hugot? Saan ba tayo hugot ng atin pong patuloy na pagsisikap na aralin at patuloy na basahin, saliksikin ang salita ng Diyos? Dapat may hugot tayo, may hinuhugutan tayo. Kasi usong-uso ngayon yung hugot. Saan ka ba humuhugot? Saan ba tayo kumukuha ng ating inspirasyon? Okay? So, mayroon pong isang handler ng aso na may dalawa sang aso, isa puti at saka isang itim. Nilalaban niya po ito. Ang sabi nung kaibigan niya, paano mo pa napapanatili na kapag gusto mong manalo ang itim, ay nananalo. Kapag gusto mong manalo ang puti, nananalo. Sabi ng handler, simple lang. Gustong manalo ang puti, pakakainin ko ng sapat. Gugutumin ko yung itim. Vice versa. Sabihin kung gusto nating manalo sa buhay natin everyday,
may panalo natin ang ating buhay, kailangan nating masustain ang ating laban na tayo victorious, kailangan nating pakainin ng sapat ang ating buhay spiritual. Men, sabihin mo sa katabi mo, pakainin ng sapat. Okay. At isa po sa mga mindset ng maraming Pilipino, maraming tao, kaya sila kumakain para lang mabuhay. Hindi nila iniisip ang kalusugan. Alam niyo po, sa pag-aaral, marami pong mga pagkain na hindi po healthy. Hello, kung sino yung madalas sa Jollibee, sa McDonald's, hindi natin pinopromote, no? Ibig sabihin, yung mga fast food na yan, talagang, sa totoo lang, hindi po healthy yan eh. At kaya po minsan, hindi tayo healthy kasi doon tayo nagdodraw. Ba yung daily bread, okay naman yun. Kaso lang, kwan yan eh. Parang fast food yan eh. Amen? So dapat doon tayo bumalik sa Word. Yung mismong Bible natin. Okay? Ibig sabihin, doon tayo dapat mag-draw ng atin pong lakas at ng atin pong sustainable na buhay upang tayo po ay patuloy na lumago sa ating buhay spiritual. Okay? So, ano po ang ating dapat gawin? Ano ang maging mindset natin upang mapanatili natin ang atin pong patuloy na pagsisikap at patuloy na pagsisikap na talagang masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangan ho natin ang tulong ng Panginoon. Hindi natin magagawa yon kung wala ang tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa bawat araw na lumilipas ng ating buhay, lagi tayong may laban. So kailangan natin sa araw-araw, ang hamong ito ay harapin natin kasama ang Panginoon at sa tulong ng salita ng Diyos ay mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Sabihin mo sa katabi mo, anong laban mo ngayon? Amen? Ngayon po, di ba, dumaan yung bagyo, si Christine, tapos si Leon. So ang dami pong mga nasirang ari-arian, may mga namatay, no? So may isang pamilya po dito sa Batangas na buong pamilya na, tatay lang po ang naiwan. Whole family ay namatay po, natabunan po ng lupa. So mga kapatid, it's very hard, no? Napakahirap po ng pagdaanan yon. Hindi lang yon. So iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang kalagayan natin. But the question is, paano natin mapagtagumpayan ang labang yon na masustain po tayo? Kasi sabi ni Lord, siya ang source ng lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, si Kristo ang source. At siya po ang ating dakilang tagapagtulong. Our great help sa lahat ng oras. So number one na kailangan nating dapat isipin at hugot sa Diyos at sa Kanyang salita, tayo hihingi ng tulong. Daily help. It's our desire to have personal encounter with Jesus. Amen? Pumunta ang mga tao doon kasi po, alam nila si Kristo ang pwedeng magpakain sa kanila. Pumunta sila doon. Walang nag-utos sa kanila. Ibig sabihin, kusa nilang hinanap si Jesus. Tama po? Kusa nilang hinanap si Jesus. Kasi alam nila, mayroon silang makukuha, mayroon silang pwedeng makapag-sustain ng kanilang pangailangang physical. Pero ngayon sa atin, hindi lang physical, pati ang ating spiritual masusustain ng Panginoon. Help saan? Ino sa inyong gumagamit ng GPS? Nung papunta kami dito kanina, tinatanong ni Mons yung Gclam, paano gamitin yung Waze ba ginagamit mo o Google Map? So lahat po ngayon, gumagamit na ho tayo ng GPS. Ano ibig sabihin ng GPS? Global Positioning System. Ito po ang system na kung saan nag-guide sa atin upang makarating tayo sa tamang direksyon. Si Waze, kaso lang si Waze, madalas waste time. Sino nakaranas sa inyo na ginamit nyo si Waze tapos pinaikot-ikot lang kayo? It means si Waze po ay hindi accurate. Kaya minsan po sa buhay natin, kapag hindi natin ginagamit ng tamang salita ng Diyos, paikot-ikot lang tayo sa buhay.
At hindi tayo nakakausad, hindi ho tayo lumalago. Hindi naging productive ang ating buhay. Minsan papunta kami ng Mindoro, kaunting dito sa may kuan, sa may ito, yung Santo Domingo. So nakaungas lang kami kaunti. Gumagamit yung driver namin ng Waze. Nakatatlong ikot na kami doon, hindi kami makalabas. Would you imagine, sa isang pagkakamali mo lang, na waste yung oras mo, na instead na dapat nandoon na kami, wala ho, hindi ho kami nakarating sa dapat naming datingan ng tamang oras because nagkamali ho tayo. Sabihin mo sa katabi mo, sa isang maliit na pagkakamali, na-stuck tayo sa ating buhay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Ang mahalaga, huwag tumigil. Okay lang maligaw, pero huwag kang magpatuloy doon sa kapagkakaligaw. Amen. Ang mahalaga, nagpatuloy ka na hanapin ang tama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos ka lamang humanap at humingi ng tulong. Minsan, ang tulong natin, nandun tayo sa mga social media. O ngayon, matindi po ang tulong ngayon ano ba yung ngayon? So, AI. Di ba? Si AI po ngayon, matindi. Lahat po, gusto mong tanong. Pero alam niyo po, yun po ay hindi po dapat nating masyadong tinatangkilik. No? Bakit? Kasi nga po, artificial yan eh. Amen? Pag sa artificial ho tayo nag-rely, maaring akala natin tama. Pero pala na-deceive na tayo. So practical, okay, ang ano po ang plano natin? Sa anong plano natin? Anong gagawin ko? Paano ko pagpapasyahan ito? No, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin sa buhay kong ito? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong tinataa ko? Only the Word of God could give us right direction. Only the Word of God. Walang iba. To the power of the Holy Spirit, when we read the Word of God, no, ang Diyos ay magre-reveal sa atin sa tamang direksyon. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. Sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos ka humingi ng tulong. Kaya po araw-araw tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos. Every day, hindi lang binabasa, kundi diniscover natin the truth behind yung Rhema word. Para po makita natin kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Di ba sabi ni Lord, not my will, but your will be done. Lord, not my will, but your will be done. Alam nyo ngayon, ang daming confusing na bagay sa mundo nito. Napakarami po. Hello? Pati minsan, pati ikaw, confused ka na rin sa sarili mo. So only God's word could sustain us to the truth and to the life, no, sa buhay na nais ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mong GPS ang salita ng Diyos. Gawin mo siyang Google Map. Okay, dati po ginagamit yan, kumpas. Lahat po na nakakarating sa tamang direksyon ay may tama po siyang guide. May tamang gumagabay. Ang Holy Spirit and the Word of God ay siya po ang ating tunay na tulong para makarating sa tamang direksyon. Amen? Hindi lang po yung tulong sa direksyon. Kailangan din natin ng tulong para sa ating kalusugan. Kasi po kahit tama yung direksyon mo, kung di naman maayos ang kalusugan mo, hindi ka rin makarating eh. Tama po? May plano kang pumunta dito sa lugar na ito. Tama na yung direksyon mo, pero wala ka namang may sakit ka. May problema ka. Amen? So, apektado ka pa rin. So, hindi lahat ng tao ang dahilan. Sabi ko sa inyo, kumakain sila kasi gusto nilang maging malusog. Karamihan, gusto lang nila mabuhay. So, dapat ang maging mindset natin, kumakain tayo, pinapakain natin ang salita ng Diyos, ang ating buhay, ang ating pong spiritual, hindi lang para mabuhay at masustain, kundi para laging malusog.
to become spiritual health yung concern. Ano po ang dapat nating gawin? Kailangan nating sanayin ang ating sarili sa pagkaing spiritual. Sabi po sa Kawikaan chapter 4, verse 20 to 24, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo. Ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Sapagkat itong kaalaman ay daan ng buhay na nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. So the Word of God pala, ang salita ng Diyos, ay nagbibigay ng kalusugan at kagalingan. Pin mo sa katabi mo, kalusugan at kagalingan. Amen? Bakit? Kasi napiprevent tayo doon sa mga maling gawi. Napiprevent tayo doon sa mga maling pamumuhay. Kapag na-prevent natin yung mga maling yan, nagiging healthy ho tayo at ang atin pong katawan ay nagiging malusog at di lang, gumagaling po tayo sa ating mga sakit, karamdaman, spiritually. Nakakalaya tayo sa mga bandages ng buhay. Amen? Mga kapatid, ang tanging makapag-sustain ng ating kalusugan ay ang salita ng Diyos. Hindi lang po actually spiritual, no? May tinatawag na amoral law at saka moral law. Yung amoral, it means, ito po yung mga pagkain na dapat nating iniwasan. Hindi ito, walang kilalaman dito ang ating spiritual, kundi yung ating kalusugan. Amen? Hello? Ako po ay naging sabadista. Opo. 4 years po akong sabadista. Salamat sa Diyos kasi ang sabadista, very kwan sila sa pagkain. Lahat po ng mga sugpo, alimango, hipon, pusit, basta lahat ng walang kaliskis, bawal kainin. Lahat ng mga sugpo, alimango, lahat ng mga mapula pag gano'n. No? Baboy, dapat karning baka lang. Very kwan sila, health conscious. Pero alam nyo po, ang hindi ko lang nagustuhan, pag linggo, nasa sabungan. Friday, ng umaga, 6 o'clock, tigil lahat. Pati negosyo, lahat, wala talaga. Paghapon yan, hanggang kinabukasan ng Saturday ng 6:00. Grabe po, ganun sila kasustain. Ganun sila katapat sa kanila pong pagsunod sa law. Pero pagdating ng linggo, nasasabungan kami. Okay? Ha? Opo, doon kasi may Kristo. Sa Kristo, sa kanan. So, tama po. Now, mga kapatid, kaya nung nakilala ko, na-born again, ako 2019, huwag nyo nang alamin. Okay, 1986 po. Ang maganda doon, nung bata ko, 2 po ang nagdi-disciple sa akin. Isang commander ng NPA, saka isang Kristiyano. Every week pumupunta yung aking tiyuhin doon sa bahay para aralan ako ng idealism about communism. Tapos yung kapitbahay ko naman, pinupuntahan din kami para basahan ng Word of God. Salamat sa Diyos, kasi Word of God ang tumanim sa puso ko. Kung nagkamali, malamang nasa bundok po ako ngayon. So ganun po kahalaga ang patuloy na pag-aaral, patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung hindi natin aralin, wala tayong maibigay. Kung wala tayong maibigay sa iba. Kaya dapat punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Amen? So, kaya tayo kumakain ay upang masustain ang atin pong buhay na malusog. At hindi lang basta mabuhay. Ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita upang makaiwas tayo sa mga maling pamumuhay, upang iwasan natin ang mga maling gawi.
at dalhin tayo ni Lord doon sa kanyang salita sa tamang mga ugali, karakter, pamumuhay, at maging sa atin pong lifestyle. Mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng disiplina sa ating sarili. Ang panampalataya sa Panginoon, ang sabi ni Lord kanina sa ating binasa, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay masusustain ang ating mga pangailangan sa araw-araw. Ang salita ng Diyos ang magsusustain sa atin. Pero kailangan natin hindi lamang po health, our concern must paano po natin mapanatili yung ating daily habit. Sabihin mo sa katabi mo, daily habit. Pag sinabing habit, dalawa po ang magdadala sa atin sa habit. Number 1 po is discipline and commitment. Or commitment and discipline. Sabihin niyo sa po natin, commitment and discipline. So practice, make progress. Okay, ulitin natin. Practice, sabay-sabay, practice, make progress. Kasi kung perfect na, wala ka nang i-improve. Kaya dapat po yung practice, kailangan natin gawin upang mag-progress. So bago natin ma-master ang isang bagay, sabi po sa mga psychologists, no? Bago natin ma-master ang isang bagay, paulit-ulit kailangan natin gawing paulit-ulit upang ma-master natin ito. Amin po? So ganun din po ang salita ng Diyos para maging habit natin ang patuloy na pagsisikap sa pag-aaral, pagsusuri sa salita ng Panginoon. Kailangan natin itong gawin ng paulit-ulit. Amen? Minsan, alam niyo, surprise ako. Sige, sabi ko nga sa mga disciples namin, i-recite mo nga ng tama, ng arrange yung Genesis chapter 1. Paano nilikha ng Diyos ang mundo? From Genesis 1 hanggang Genesis chapter 1, verse 1 to 27. Alam nyo, na-surprise ako. Yung pag-recite, pabali-baliktad. Yung paano ginawa yung mundo, pabali-baliktad. Pero ang tagal ng Kristiyano. Hello? O sige nga, mamaya maglo-long quest tayo. Bakit? Kaya po mahalaga na very familiar ho tayo sa Word of God. Amen. Subukan nyo po sa inyo po mga ka-group. Subok lang. Kasi po sa amin, mga discipleship namin, sa group namin, sinusubok namin para unti-unti maging biyasa tayo sa salita ng Diyos. Amen. Tama ba yan? Kabisado nyo na? Mamaya, tatawagin. Okay. So, mga kapatid, mahalaga yung practice. Bago natin ma-master ang isang bagay at maging habit, kailangan natin talagang i-practice. Okay? So, hindi tayo lalapit, okay, ganito Lalagit kapag meron tayong mga leaders, so, sinisikap na, uy, mag-devotion ka, magbasa ka ng Bible. Sa una, kailangan natin gawin yon. Pero darating panahon na ito ay ginagawa mo because you are hunger. Gutom ka na eh. Hindi mo na ginagawa ito as ritual, ginagawa mo ito as lifestyle. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ritual, kundi lifestyle. Parang gutom ka na hindi ka mapalakali, hindi makapagbasa ng Word of God kasi ginahanap na ng katawan mo. Ang tawag doon, system na. Naging sistema na ng katawan natin. Hindi tayo sanay kumain, hindi tayo sanay magbasa ng Word of God. Sanay tayo mag-Facebook, sanay tayo Tama. Kahit minsan sa church, nandun pa rin tayo sa ating mga social account. Conscious tayo, ilan na kayang like ko? Ilan na kayo nag-heart? Amen. Amen po. Alam ko naman, ang jiklam po, very rooted, ang grounded kayo sa Word of God. Amen. I believe. Kasi po si Pastora, grabe po magturo yun, no?
Talagang paulit-ulitin niya sa iyo hanggat matututo ka. So, ganun po siya. Tama ba? Opo. Kasi ginagawa niya rin sa amin eh. Okay? So, ibig sabihin, ganun po talaga kasi dapat. Okay lang paulit-ulit, mahalaga may matututo. Matututo tayo. Lumago tayo. So, simple lang, daily devotion natin, daily prayer, daily sharing of our testimony. Ginagawa natin ito because we want to share the Word of God. Our testimony is very important. Paano natin gawin? Jesus' mindset must be our mindset. Ulitin natin, Jesus' mindset. Okay, sabay-sabay. Jesus' mindset must be our mindset. Jesus' priority must be our priority. Ito, talk of the town to sa church. Lagi naming sinasabi yan sa lahat na ang kaisipan ni Jesus dapat kaisipan natin. Ang prioridad ni Jesus ay dapat prioridad natin. Jesus' priority is to seek the will of the Father. Amen? Amen po ba? So, nung ako po ay naging lasinggo, 13 years old pa lang po akong nagsimula ng maglasing, kaya 18 years old, bihasa na akong manginginom. Opo. Kaya ko na pong makipagsabayan ng 48 hours sa inuman. Po. Whiskey, tawag dito, yung White Castle, yung ESQ, yung pinakamatindi, ESQ. Always, ram, yung ram. Hindi niya alam eh. So, yun. Ang discipler ko po, tatay ko. Mas magaling na ako sa tatay ko. Alam niyo po, dumating sa point na hindi na ako nakakatulog pag hindi ako uminom. Opo. Kailangan ko na pong magkarga. Addict na ang tawag doon, sugapa. Kung may droga nung araw, siguro nagdroga na rin ako. Hanggang marijuana lang ako. Di pa uso yung yung shabu nung araw eh. Okay? Pero alam niyo po, paano po na wala yan? Through the Word of God. Okay? Sabi ko nga, the Word of God is, ang tawag doon ay antivirus. Sa isip, ang dami kasing virus dito sa utak. Kailangan nating lagyan, mag-input. Okay? Ibig sabihin, ang tawag doon, paano ba natin tinatanggal yung mga virus sa antivirus? Paano ba natin nire-reboot? Tama ba? Reboot mo, tanggalin mo, tapos lagyan ng bago. Amen? So, kailan ma-empty mo na yung mind natin sa mga bagay na makamundo at lagyan natin ng Word of God. Mag-input tayo ng mga bagong informasyon galing sa salita ng Diyos at ito pong i-stock natin upang atin pong ma-practice. You agree with me? Alam ko naman ang mga G-Clamper people, sila po ay mga matatalino at magagaling na mga tao. Kayo po ang magagaling na mga tao dito sa Marikina, pinakamagaling. Opo. Amen. Mga pinakamatalino at pinakamaganda at pinakagwapong mga tao sa Marikina. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Dahil sa salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible sa Luke 2:52, and Jesus po, Jesus grow in wisdom and nature and favor with God and man. Paano po yun? Hindi lang si Jesus, alam mo, si Jesus po, hindi lang po siya spiritually equipped ng Word of God kasi dinibati siya ni Jesus. Tama? Imagine mo si Jesus, dinibati ni Satanas. Grabe. Ikaw kaya, pag dinibati ni Satanas, anong sasabihin mo? Nasusulat. Nasusulat din naman. Amen? So, ibig sabihin, kailangan natin maging equipped sa Word of God. Amen? So, hindi lang po physical, hindi lang po spiritual, at saka physically, si Jesus, kung si Jesus ay hindi po malusog, yung hampas pa lang sa kanya ng mga centurion, patay na ho siya dun. Pero dahil sobrang masyado sang health conscious, ibig sabihin, siguro nag-workout si Jesus. No, imagine mo, siya po ay carpentry. Sabihin, ang lalaki ng mga kahoy na binubuhat niya para po gawin pong mga, ano bang tawag doon, mga hamba ba yun? O
Yung mga pinto, ganon. So, ibig sabihin, ganun ang kanyang trabaho. So, physically, emotionally, spiritually, balance po si Jesus. Kaya po, nasustain ang kanyang buhay at natupad niya po ang kanyang misyon. Amen. Pinmas katabi mo, kaya tayo kailangang maging malusog. Kasi may mission pa tayo. Amen. Paano natin magawa ang mission kung hindi tayo malusog? Amen po ba? Kapag sabi nga, ang isang tao na may maintenance, no, sorry po kung may mga maintenance, maintain na po yan. Ibig sabihin, nabubuhay ka na sa ganong sistema. Pero ang pinakamagandang maintenance ay ang salita ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang maintenance mo dapat ay salita ng Diyos. Matthew 4:4, sabi raw, hindi sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay, sa hamburger, saan pa? Sa milk tea. Nabubuhay salita ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Nagugutom ka sa salita ng Diyos araw-araw. Nauuhaw ka sa kanyang presensya. Kailangan mo si Jesus araw-araw na siya ay katagpuin sa pamamagitan ng kanyang salita. Day by day. Daily health and daily habit would bring us divine strength and power to bring us glory, our Lord and Master, Jesus Christ. Mga kapatid, si Kristo po, ang salita ng Diyos, ang tanging makapag-sustain ng ating buhay upang makapagpatuloy tayo sa ating misyon. Dalawa po ang misyon na dapat nating tapusin. Evangelism, discipleship. Yan po ang mission. And I praise God kasi po, kayo po ay very, alam na alam nyo po ang discipleship. Kami po nag-aaral pa lang. Natututo pa lang. But ngayong umagang ito, tanungin mo katabi mo, kamusta ang kalusugan mo? Kamusta ang buhay spiritual mo? Kamusta ang iyong daily habit? Amen. Ngayon pong umagang ito, tayo po ay manalangin para po sa atin pong patuloy na sisikap na ang salita ng Diyos ay magiging daily health natin and daily habit. Patuloy natin itong gawin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Lord Jesus, ngayong umaga, nagpapasalamat po kami. Dahil pinapaalala mo sa amin na ang salita mo ang makapag-sustain ng aming buhay spiritual. Tulungan mo kami magkaroon ng daily habit. Magkaroon kami ng daily health and daily health para masustain, Lord. Lumago, umunlad. Magawa namin ang mission na nais mo para sa amin. Truly, Lord, the great harvest. Panginoon, napakaraming anihin. Subalit kakaunti lang ang mga ani. And today, Lord Jesus, ilagay mo sa puso namin ang hungerness, kagutuman. Yun bang sabik kami, Panginoon, na laging kausapin kayo sa pamagitan ng iyong salita. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na itanim ito sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa. At hindi ito manakaw ng kaaway, Lord. Pagkos, Panginoon, ito ay tumubot, lumago, umunlad. Lalo itong magpapalago sa aming spiritual na buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. May pasalamat in Jesus' name.
Thank you po, Pastor Bo. For just 5 minutes, can you share with your seatmate paano ka gumigising? Okay, para saan ka gumigising sa bawat umaga? Ano ang inyong ginagawa as a daily thing? Do you always have the daily bread? Yan ang title ho na ating message ngayong umagang ito, our daily bread. Ano po ba talaga ang daily bread ninyo? Sige po. Pakikausap mo nyo nga po yung, kahit 3 po kayo dyan, 2 po kayo dyan, ano inyong araw-araw na kinakain ng iyong spirito? Aminin po natin yung totoo ha, kasi baka yung daily bread talaga natin, TikTok talaga eh. Aminin nyo na, aminin na, okay? Pakicheck naman yung nasa likod ninyo, baka walang kausap, yung nasa harap nyo, nasa gilid nyo. Sama nyo naman po sila. Last 30 seconds na lang po. Alright. Sige, to be continued na lang po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganito na lang. Tuwing hahawak kayo ng pandesal, isipin mo rin yung daily bread. Yung kaluluwa ko naman, puro to pang ano ko eh, tiyan ko eh, puro tiyan ko to eh. Every time you hold the bread, every time na tignan mo yung kanin mo, isipin mo din si Lord, okay? Kasi minsan ganun tayo ng ganun lang, di ba? Yeah. Ano kaya tayo kung wala ang Panginoon ng salita niya, no? Hindi ko ma-imagine talaga yung sarili ko na walang magsusustain, no?
Ang hirap ng buhay sa totoong buhay kung wala talaga ang salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alright, just a few important announcements. Everywhere you look at dito sa ating pong building, you will see 4 sheets, 4 kinds of papel na iba-ibang kulay. Yan ho ang ating grouping para ho sa anniversary sa 24th. So, tignan nyo lang kung sino yung nag-sign up na head, yun muna yung nasa kaliwang column. Tapos, tsaka nyo tignan kung sino yung, kung pumasok talaga yung mga pangalan ng sinabi nyo. Kaya tatanungin nyo kung sino yung nag-log in po para sa inyo, nag-register. Kasi baka, wala yung pangalan ko, yung pala, nakalimutan nyo, iba yung nag-register para sa inyo. So, kung sino yung nag-register kasi, yun yung head na i-consider po namin. So, dito sa right column, kung sino yung kasama niya. At kung ano yung kulay ng papel, makikita nyo po, yun yung magiging kulay ho ng inyong t-shirt. Now, kung talagang walang-wala yung pangalan po ninyo, hindi kayo nakaregister, please see Pastor Nolan. Okay po? Gusto nyo magpahabol talaga, sorry po na na-omit namin, hindi nakalimutan na po namin. Hindi na po kami mag-Google form, talagang pakiusapan na lang po yun. Kasi nga po, naka-ready na po kasi halos lahat. And then, may leader na po kayo sa bawat team. Meron na po. Okay? So, yung leader na po yan, ay may contact numbers kayo po doon. Mag-a-announce po siguro sila next Sunday kung kailan na po kayo pwedeng mag-rehearse. Pwede na po kayo mag-practice at magtatanong po sila talaga kung sino hong sasali sa badminton, sa chess, ganyan, sa ibang mga group games po natin, at darts, ganyan. So, makipag-ugnayan na lang po kayo sa leader at i-announce po namin yon. Tapos kung gusto nyo pong magpauso kayo ng sarili-sarili nyo mga flaglets, kanya-kanya po ninyong pautot ba? Baka maraming pera yung grupo ninyo. Baka gusto nyo meron kayong mga, basta, baala na po kayo. Basta masaya ho tayo sa araw na yan because the presence of the Lord will be at Marikina Sports Center Basketball Court. Okay, so maaga pa po, paghandaan nyo po yun the night before. Huwag na kayo masyado mapuyat para maaga po nasa sports center na po tayo, basketball court, and hanggang hapon na po yun. Pastor, okay, pwede bang humabol lang? Technically, siyempre pwede. Pero siyempre, iba pa rin yung nag-worship muna po tayo sa umaga. Napakahalaga po nun. Okay. Ang meron lang pong t-shirt ay yung nag-register na 10 years old pataas. Yung mga bata po, sorry na po masyado kasi malilinggit na, kanya-kanya na lang pong i-match nyo na lang yung suot nila dun sa kulay ng group nyo. Kung talagang gusto nyo special order po yun, ha? Oo, dapat ngayon pa lang ino-order nyo na kung sakali man para dun sa printing. Simple lang po yung t-shirt natin, hindi po yun masyadong bunggong-bongga para magamit nyo naman everyday, everyday life. Okay? If you have been blessed with the Word of God through our servant, Pastor Bong, Pastor Fernando po, season, Pastor Bong season, you can just approach him and appreciate him. And if the Lord is telling you to give him something, a love gift from, hinihipo ka ng Panginoon, just give it to him generously. Sige po, tayo po ito ngayong lahat. Meron po tayong cafe, okay? Ground cafe na nagsaserve po ng mga food. If you wanna support po, maaari po kayong kumain doon sa baba. At meron din po mga kape-kape doon. Okay po. Worship team, take it away. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter
setting of the same. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, amen, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Amen. Sabihin po natin every day. Sing every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Say every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sweeter. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Amen. Amen. Praise the Lord. Taas po natin ang ating dalawang kamay habang nakapikit ho. Lord, we recognize kung gusto namin ng daily help. Kung gusto namin na araw-araw na alam namin mayroon po kaming katulong kasama. Walang iba pong secret at hindi na ho secret. It's you, Jesus. It's you, Jesus. Not our job, not our friends, not our jowa or husband or wife. It's you, Jesus, who satisfies daily. And thank you because we have your word, Lord, to enjoy each day, each moment. Na yung pinapabasa mo sa amin, pinapamemorize mo sa amin, pinapameditate mo sa amin. Thank you, Holy Spirit, for quickening the words sa aming buhay. Ni-stir up mo yon para maalala namin. Para kung talagang kailangan namin lumusog, Panginoon, patuloy ng kalusugan. Salamat sa salita mo, Panginoon, na buhay na nagpapalusog mo sa amin. And I pray that we'll be able to apply what we are learning, Lord. Ma-exercise namin yun, ma-practice namin until you come, Lord. Ready po na kami, yung mga anak, to face you, Jesus. Aalis po kami sa lugar na ito na tinuruan, na bago aming pananaw. At ang ibang tao ho ay mapapansin yung pagbabagong yun. I pray that our lives will shine and people will see Jesus in us as we go out from this place. We thank you for everything, Lord. Bless Pastor Bong more and more. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Welcome to Tea Time.